Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa hatol sa paglalarawan ng mga litrato. Kasi nga, napaka-importanting usapin po ito. Kasi nga, may mga tao kung saan magaling silang magguhit ng mga mukha ng mga tao. Kaya po, ano ba talaga ang hatol ng ating relihiyon? Kasi nga, may mga tao gumagamit ng mga larawan, lalo na nagbabasa sila ng dyaryo, mga telebisyon, lalo na sa telebisyon. At ito ay kasali na natin sa araw-araw nating gawain. Kaya alamin ang hatol ng photography o pagkuha ng mga litrato. Tandaan po mga kapatid sa Islam, na merong dalawang kalagayan ang paglalarawan. Una-una po ang pagguhit sa may kaluluwa. At pangalawa, pagguhit sa walang kaluluwa. Kaya po, isa-isahin po natin ito mga kapatid. Ang unang kategorya ng mga ulama sa paglalarawan ay ang pagguhit ng may kaluluwa. Kaya dito po, kapag ikaw gumamit ng kamay o kaya nagguhit ka sa may kaluluwa o nanggagaya ka sa nilikha ng Allah, ito po ay ipinagbabawal ng ating relihiyon. Kaya katulad sa ating mababasa dito sa hadith, na an Aunin bin Abi Hudayfa an abihi annahu ishtara gulaman hajjaman faqal inna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil dham wa thamanil qalbi wa kasbin bagi wa la'ana al-akil riba wa mukiluhu wa washimata wal mustawshima wal musawwir. Na inulat bin ni Aun bin Abu Juhayfa na ayon sa kanyang ama na nakabili siya ng isang alipin na marunong magsagawa ng hijama. Kaya kanyang sinabi, tunay na pinagbawal ng propeta Muhammad SAW ang presyo ng dugo at presyo ng aso at kinita ng pukpok. At isinumpa niya ang kumakain ng patubo at pagpapakain nito at pagtatalo at pagtatato at nagpapatato at gumuhit ng litrato. Isinalaysay ni Bukhari. Tignan ng mga kapatid sa Islam, dito po sa hadith na ito, napakalinaw na sinusumpa pala ng propeta Muhammad SAW ang mga taong gumuguhit ng litrato gamit ang kanilang mga kamay. Kaya po ang litrato mga kapatid, ito ay mukha. Kasi kapag may mata, may ilong, may bibig, yun na po ang pinagbabawal ng propeta Muhammad SAW. Kasi nga sinusumpa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At meron din dito isang kwento na inulat ni Sa'id bin Abu Hassan na merong dumating na lalaki kay Ibnu Abbas radiyallahu anhu at nagsabi, ako'y lalaking gumuguhit ng mga larawang ito. Kaya bigyan mo po ako ng pasya hinggil rito. Sinabi niya sa kanya, lumapit ka sa akin. Kaya lumapit siya. Kaya sabi niya pa, pagkatapos nilagay niyang kanyang ulo niya at saka nagsabi, babalitaan kita sa anumang aking narinig mula sa mensahero ng Allah SAW na nagsasabi,
ang bawat mangguguhit ay sa impyerno. Ipapalagay sa kanya ang kaluluwa sa bawat larawang kanyang ginagawa. Kaya parurusahan siya sa impyerno at sinabi niya, kung kinakailangan mo, sabi nito ni Ibnu Abbas, kung kinakailangan mo na gumawa ka ng punong kahoy at walang mga kaluluwa, isinalaysay ni Muslim. Kaya dito mga kapadsista, makukuha na po natin na leksyon, si Ibnu Abbas, nagbigay siya ng patwa kasi humingi ng pagpapasya. Ano ba ang tamang gawin dito? Kaya binigyan siya ni Ibnu Abbas bilang payo sa bilang isang dalubhasa, bilang imam na nagbibigay payo sa kanyang nasasakupan. Kaya dito po mga kapatid sa Islam, kung yun ang hanap buhay mo, gumawa ka ng mga punong kahoy na walang kaluluwa. Kasi nga, sa araw paghukom, malaki kaya ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala, uutusan ka na bigyan mo sila ng mga kaluluwa. Wala ka namang kakayahan. Kaya ito po ay nakakatakot na banta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ito pa isa sa mga dahilan bakit pinagbawal ang pagguhit ng mga larawan na may mga kaluluwa. Kasi nga, panggagaya sa likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa nabanggit dito sa hadith na an Aisha radhiyallahu anha qadima Rasulullah SAW min safarin wa qad satartu bikiramin li ala safwatin li fiha thamathil falamma ra'ahu Rasulullah SAW hatakahu wa qal ashaddun nasi adaban yawmal qiyamah alladhina yudahuna bi khalqillah qalat faja'alnahu wisadatan aw wisadatain. Inulat dito ni Aisha radhiyallahu anha na dumating ang mensahero ng Allah SAW minsan mula sa paglalakbay at naglagay ako ng kurtina na aking isinabit sa istante na may mga larawan sa ibabaw nito. Kaya nang nakita ng mensahero ng Allah SAW, pinunit niya ito at nagsabi, ang pinakamatinding parurusahan sa araw ng pagkabangon ay mga yaong ginagaya ang likha ni Allah. Sinabi niya, kaya ginawa namin itong isang unan o kaya dalawang unan. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan niyo mga kapatid sa Islam, nagalit talaga si Prophet Muhammad SAW. Sa oras, nakita niya na may mga larawan sa kurtina na isinabit ni Aisha. Kasi nga, bawal na bawal po yan. Kasi nga, nagbigay rin ng dahilan ng propeta. Kasi nga, panggagaya po yan sa mga likha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang paggagaya sa likha ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ay nakakatakot na gawain po yan. Kaya mayroong isang hadith ito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na aking narinig ang propeta SAW na sinabi ng Allah katastaasan ng makapangyarihan, ang higit na papang-api, ang sino mang pumunta upang nilikha kagaya sa aking nilikha. Kung gayon, lumikha sila ng isang langgam o lumikha ng isang butil o lumikha ng sibada o barley. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya itong pagbabanta ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang hamon, hindi natin yan kaya mga kapatid. Kaya sa araw paghukom, utusan ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ka nang gumuguhit ng mga isda, gumuguhit ka ng mga kalabaw, o ano pang mga may buhay mga kapatid? Hindi mo yan kayang lagyan ng buhay. Huwag kang banggaya sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na merong kaluluwa. Kaya gumawa ka na lang ng mga punong kahoy, yung mga bahay, magandang tanawin, at iba pang mga magandang iguguhit. Huwag lang po ang mayroong kaluluwa. Lalo na merong mukha. Pero, example, kaya bawal din sa mga guro at mga ngaral na gumuhit sa mga larawan ng kaluluwa sa pisara o blackboard para sa pagtuturo. Pero kung kinakailangan, tulad ng mga medisina, i-drawing talaga nilang katawan ng tao, pati mukha,
ay walang problema. Basta, burahin mo na pagkatapos mong iguhit. Kasi nga, bawal po yan mga kapatid. Ha? Kasi nga, napaka-importante na wag nating ilagay ang sarili natin sa kapamahakan, lalo na sa araw ng paghuhukom. Ha? Tapos, isa sa mga hadith din dito mga kapatid sa Islam, para malubos maunawaan bakit bawal, na indulat ni Aisha radhiyallahu anha na ina ng mga manampalataya na kanyang isinalaysay na bumili siya ng unan na merong mga larawan. At nang nakita ito ng mensahero ng Allah salam, tumayo siya sa pintuan at saka hindi pumasok. Kaya napansin ko ang pagkamuhi sa kanyang mukha at aking sinabi, O mensahero ng Allah, nagbabalik loob ako sa Allah at sa kanyang mensahero, ano ang aking pagkakasala? Sinabi niya, anong meron sa unang ito? Sabi ko, binili ko iyan para sa iyo upang iyong upuan at ilatag. Sinabi namin sa Salam, ang mga gumagawa ng mga larawang ito ay paparusahan sa araw ng pagkabangon at sasabihin sa kanila, buhayin ninyo ang inyong nilikha. At sinabi niya, tunay ang bahay na mayroong mga larawan ay hindi papasukan ng mga anghel. Hindi pinapasukan ng mga anghel. Isinalaysay ni Bukhari. Tignan niyo mga kapatid. Malayo ka po sa habag ni Allah. Kasi mga anghel, mayroon silang dalang habag ni Allah. Hindi sila makakapasok sa bahay mo. Kasi nga, napuno ng mga larawan. Ang iba naman, subhanallah, ang kanilang pader, nandoon litrato ng kanilang pamilya, nandoon ang mukha niya rin, anak niya. Kasi para maalala, hindi niya alam, hindi pala pumapasok mga anghel sa mga bahay na mayroong mga rebulto o may mga imahin. Kaya ingat po tayo mga kapatid sa Islam. Huwag po natin ipahamak ang ating mga sarili. Lalo na sa paglalagay ng mga litrato o mga larawan. Kaya sa pangalawa naman po tayo mga kapatid, ang mga kalagayan sa paglalarawan o pagguhit ng walang kaluluwa. Kaya ang pagguhit ng walang kaluluwa katulad ng mga tanawin ay walang problema mga kapatid. Ito ay binuksan para sa mga marurunong, mahusay magguhit. Kasi may mga tao talaga na may talent sa pagguguhit. Pwede sila mag-drawing, matulad ng bahay, mashallah. Mayroong mga ibang design. Alam nila yung mga shadow, di ba? Alam nila mga kulay, paggamit ng kulay, paglalagay ng kulay. Kaya may mga talento talaga ng mga ibang tao. Kaya basta wala lang pong kaluluwa. Kasi nga uutusan ng Allah ang sinuman ang gumawa ng mga bagay na mayroong kaluluwa. Kaya yun ang nakakatakot. Kaya sa panahon natin ngayon, meron na tayong high-tech ngayon, kamera na. Ikukudakan ka, tapos nandoon na sa litrato. Kaya ang paglipat ng larawan lamang na nilikha ng Allah. Kung anong meron rito ay walang pagguhit ng kumukuha ng litrato bukod sa mga makina lumilimbag sa papel para ilipat ang larawan. Ito mga natin mga kapatid. Kasi nga, tandaan natin na ang mga larawang nilikha ng Allah ay hindi nililipat mula sa kinalalagyan. Siyempre naman kapag kumuha ka ng litrato gamit ng kamera, hindi naman kinukuha yun tapos ilalagay dun sa papel, di ba? Yun, parang ganun pa rin yan siya. Kanyang disenyo, kanyang anyo, parang kinuha lang yun. Tapos nilagay sa papel. Na wala namang panggagaya sa nilikha ng Allah. Kapag ang mukha mo, pinicturan mo, panggagaya ba yan? Hindi, mukha mo pa rin yan. Ikaw pa rin yan, lalo na sa mga ID, mag-apply ka ng trabaho, mukha mo, may mga national ID, mukha mo pa rin yan, hindi naman panggagaya yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad talaga ng mga gawa ng kamay. Kasi nga, hindi mo naman sabihin nga, ikaw yan ginawa ni ganito. Nag-drawing, di ba? Kaya ito ang ito talaga mga pinagbabawal kasi nga ito ang kaibahan sa pagitan ng orihinal at ng kopya.
Kaya ang dokumento na ay merong original at ang meron ding kopya. Ganon din sa litrato gamit ang kamera, mga kapatid. Hindi katulad ng drawing kasi original talaga yun eh. Ang pagkuha ng litrato ng gamit ng kamera, syempre, kopya lang yun. Kaya ito ang mga mahalagang, kaya kailangan natin ito unawain ng maganda, mga kapatid. Kaya ito napakaganda pag-aralin. Kasi nga may mga bagay kung saan napakagandang pag-aralan ang ating relihiyon. Tapos isa sa mga kaya ang mga pananaw ng mga ulama natin sa photography, dito, syempre nagkaroon sila ng problema. Kasi nga sa panahon ng propeta at mga khalipa at mga naunang mga matutuwid ng mga tao, ay walang mga ganong mga technology, walang mga ganon pa dati. Kaya nagsumikap ang ating mga dalubhasa sa panahon natin. Kaya karamihan sa mga ulama natin ay nagbigay ng pahintulot. Kasi nga, sabi ko kanina sa inyo, ito'y kopya lang, hindi ka naman kumuha ng original. Kapag kumuha ka ng litrato, kopya lang yun at ikaw pa rin yun. Hindi katulad ng drawing o pagguguhit. Kaya hindi ito panggagaya sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at guhit kamay. Tandaan nyo po, hindi yung panggagaya at guhit kamay. Dahil karamihan sa ngayon, panahon natin ngayon, ginagamit sa pagkakakilanlan ng isang nilalang o isang tao. Kaya kailangan talaga yung mga kapatid sa Islam. Dahil ang sandigan ng gawain, bukod sa pagsamba, ay pinapahintulutan. Tingnan nyo. Dahil ang sandigan ng mga gawain, bukod sa pagsamba, ay pinapahintulutan maliban kung merong katibayan na nagbabawal rito. Kaya ito siyempre naman, hindi naman niya pagsambang pagkuha ng litrato, di ba? Kaya walang problema kapag wala namang dalil na o katibayan na nagbabawal para dito. Kaya ito ay pangungopya lang, mga kapatid, sa realidad na hindi naman nakakasira ng Islam. Pero merong mga kondisyones. May mga kondisyon. Kaya kung ginamit mo yan sa kalaswaan o sa kasamaan, syempre dito napapasok na maging haram po yan. Tapos isa sa mga, kaya katulad din dito sa hadith, na an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tubashiru al-mar'a nad'adaha li zawjiha wa ka'annahu yanduru ilayha. Inulat ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang babae ay hindi dapat makipag-ugnay ng malapit sa ibang babae at sa kailarawan sa kanyang asawa, ang asawang lalaki, na parang tumitingin siya sa kanya. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya dito, mga kapatid sa Islam, napakalinaw ng ang hadith na huwag kang ang babae, dapat huwag niyang ikwento. Tingnan nyo, huwag niyang ikwento anong nakita niya doon sa babae. Tapos, ikwento niya rin sa asawa niya. Kaya itong, tingnan mo, kwento lang nga yun. Paano na kung litrato? Mas malinaw pa yun sa mata. Nakikita sa mata. Kaya mapunta ka talaga sa tukso. Kaya itong gamit ng paglalaro, yun ang kondisyon, mga kapatid. Huwag niyong gamitin sa kasamaan at sa kalaswaan. Lalo na sa manunukso ka ng mga tao sa Facebook, sa YouTube, magpapasiksik ka, pakita mo katawan mo. Yun, nakakatakot yung mga kapatid sa Islam. Kaya ito na naman, hatol sa pagkuha ng larawan o katulad ng paggawa ng karton o sa studio. Ito, mga kapatid sa Islam, kung gagamitin sa pinapahintulutan ng Allah at makunan ng aral, ay walang problema. Mga anime, gagawa ka ng ganun. Basta, meron kang napupulutang aral. Kasi nga, napaka-importante, lalo na sa panahon natin sa ngayon. Pero kung gagamitin mo sa kasamaan at sa kalaswaan, ito maging bawal talaga. Kasi nga, alam naman po natin na bawat mga layunin na pinapahintulutan ay gawain na iyon ay pinapahintulutan rin. At kung kailan ang layunin ay maging bawal, at gawain na yun ay maging
bawal na rin. Allahu Akbar. Kaya napupuot kaya si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gumagawa ng larawan. Tandaan nyo mga kapatid. Merong isang hadith ito na inulat na anna Abdullah bin Umar radiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullah sallam qala innal ladina yasna'una hadhihi suwar yu'addabuna yawmal qiyamah yuqala lahum ahyu ma khalaqtum. Sinabi dito sa hadith na inulat ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah salam, katotohanan, ang mga yaong gumagawa ng mga larawang ito ay paparurusahan sa araw ng pagkabangon. Sasabihin sa kanila, buhay ninyo ang inyong mga nilikha. Tingnan nyo mga kapatid. Ang mga tao gumagawa, mga lumilikha ng mga akala niya lumilikha talaga siya ng kanilang drawing, ay parurusahan at utusan sila na buhayin nyo ang mga ito. Kaya nakakatakot mga kapatid. Kaya huwag kayong mag-drawing. Sa litrato lang problema. Kasi hindi ka naman nag-drawing dyan. Kaya ang hatol sa pagbabasa ng mga magasin at dyaryo at panonood ng telebisyon, kung ito ay walang halong pagnanasa at pagkalihis ng puso, ay walang problema. Pero kung mayroong halong pagnanasa o pagkalihis sa puso, yun, bawal na bawal po yan mga kapatid sa Islam. Lalo na sa ating mga kabataan, huwag nating i-expose sa mga ganitong mga video kasi nga nakakasira yan ng relihiyon at nakakasira ng kaisipan na dahil ito ay paglilihis, lalo na gumagawa sa laganap sa ating panahon sa YouTube at iba pang mga website. Kasi nga pagtingin ng babae sa babae walang problema, pagtingin ng lalaki sa lalaki. Pero kung ikaw nakatitig na mayroong pagnanasa, minsan naglalaway ka pa, yun nakakatakot kayo kapatid. Kasi nga mayroong isang hadith dito na inulat ni Ibn Buraida na ayon sa kanyang ama na sinabi ng mensahero sallam kay Ali radiyallahu anhu, o Ali, wag mong sundan ang tingin ng iba pang tingin sapagkat ang una ay para sa iyo at hindi na sa iyo ang panghuli na isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ginawang hasan ni Albani. Kaya mga kapatid sa Islam, mag-ingat po tayo. Tapos inutusan talaga tayo ng Allah. Tandaan nyo, sabi ng Allah, Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa 24 verse 30, sabi niya, sabihin mo sa mga manampalatayang kalalakihan na ibaba nilang kanilang mga paningin at ingatan ang kanilang mga ari. Iyon ang pinakadalisay para sa kanila. Katotohanan si Allah ay nakakabatid sa kanilang mga ginagawa. Kaya hanggang dito na lang po. Sana meron kayong napulutang aral sa hatol, sa paglalarawan. Hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.